Magandang araw po mga katropa. Ito po muli ang inyong lingkod, Tropang Tagalog, ang may pinakamabagal at mahinang boses sa YouTube world. Bale po, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa bagong revelasyon ni Epipanyo Labrador. Talaga naman pong nakakagulat ito. Mabuti pa po ay panoorin na lang po natin ang kanyang pagbubunyag niyang ito. Salamat po mga katropa. Ate, sa The Fraternal Order of Eagles, no? Siyempre, binabati ko din higit sa lahat ang ating minamahal at ginagalang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na talagang walang sawa na tumutulong po sa inyong lingkod ni Epipanyo Labrador, at siyempre ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez na talagang napakabuti at araw-araw ay may ginagawang kabutihan para po sa mga Pilipino, na kung saan sa kabila ng mga paninira ng mga Duterte, kung saan kahit ano nang ginagawa nila, naggawa pa sila ng yung mga video, no, na kunyari buhaya, yung itsura ni House Speaker Martin Romualdez, talagang inaano nila, ginagamit nila para lamang sirain. So todo-todo na po yung kanilang paninira dahil talagang natatakot po kasi itong mga Duterte na talagang ayaw nila na maging Pangulo itong ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Kaya ngayon pa lang, malayo pa lang, sinisira na po, winawasak na po, talagang lahat ginagawa na nila para lamang po masira ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Okay, kagaya po ng ating napag-usapan kahapon at naipangako ko, sa totoo lang, dapat ito mga siguro nakarambuan pa to, dapat naging topic ko pasensya na doon sa mga kababayan natin, lalong-lalo na doon sa mga tunay na Iglesia ni Cristo. So magandang hapon po sa inyong lahat doon sa mga tunay na Iglesia ni Cristo. Pero doon sa mga Iglesia ni Manalo, mga putang ina ninyo. Yan lang masasabi ko lagi. Sa Iglesia ni Cristo, magandang araw po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng may kapal at sana'y lagi po kayong nasa mabuting kalagayan. Pero sa mga Iglesia ni Manalo na Diablo, mga putang ina ninyo. Yan lang ang masasabi ko lagi sa inyo. Mga putang ina ninyo. May nababasa na naman ako, tinatakot na naman ako. So akala siguro nila, mga minamahal ko mga kababayan, biro mo ba naman, lahat nilabas nila sa Facebook, akala nila matitinag tayo, akala nila dahil dun sa mga pinapakita nila, pinalalabas nila, kesyo ganito, ako daw ay may kasong rape, ako daw ay may kasong qualified tape, ako daw ay may kasong ganito, ganyan. Mga putang ina ninyo, kahapon lang galing ako sa NBI. Binisita ko pa yung tsuhin ko. Kahapon lang tumawag din ako sa mga kaibigan ko. Baka sabi ko nga, hayaan na natin. Kahapon may tumawag din sa akin sa parting Kalbayog. May tumawag din sa akin sa parting Daram. May tumawag din sa akin sa parting itong isa, kung di ako nagkakamali, banda dito na sa so winomonitor daw tayo pati dyan sa yan ang sinasabi niya. Mayroon pang isa na lugar, Tarangnan. So minomonitor tayo, inaano daw tayo. Hindi nila alam, sila yung namomonitor ko dahil yung mga Katoliko, masusugid nating taga-subaybay na natutuwa sa ginagawa natin sa ating pagbatikos sa mga tulongges ng mga kultong reliyon, nagsasabi po sa akin. At sila po ang nag-aano sa akin na ganito, ganyan. Yan ang nangyayari. So salamat sa inyong lahat. Kaya nga tayo ay talagang mas lalong umiigting yung ating pagkikipaglaban dahil sabi nga nila, tanging nabubukod tangi lang si Epipanyo Labrador na nag-iisang vlogger na hindi natatakot na ibunyag ang kawalangyaan, kahayupan, kademonyuhan ng isang kultong reliyon na pinamumunuan ng isang Mongoloid na si Eduardo Manalo, na kung saan siya ang sumira sa totoong Iglesia ni Cristo.
Na yung dating totoong Iglesia ni Cristo ngayon ay iglesia na ni Eduardo Manalo na Diablo. Ha? So alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang nakakalungkot dahil lamang sa isang taong gustong maging hari sa buong Pilipinas, 'di ba? Biro mo, hindi siya natatakot na ipakulong pati yung kanyang magulang, pati yung kanyang kapatid para lamang sa kanyang sariling intensyon, no? So mamaya po lalabas po siya sa ating usapin, itong si Eduardo Manalo na isang Mongoloid na leader ng Iglesia ng Diablo. So alam ko marami sa inyo, kung hindi man lahat, alam ko marami sa inyo nakakakilala kay Ka-Percy Lapid. Ilang taon na bang pinapatay si Ka-Percy Lapid? Kung di ako nagkakamali, halos magkasunod lang sila taon yata ang pagitan ni Gobernador Roel Ragay Digamo at ni Ka-Percy Lapid. Alam niyo po ba, si Ka-Percy Lapid ay napakabait po ito sa personal, stricto. Nakita kami nito siguro hindi lang 5 beses, no? Nung ako ay nasa radyo natin pa, isang beses na meet ko ito nung ako ay kumuha ng lisensya bilang member ng kapisanan ng Broadcasting ng Pilipinas o ng sorry kung mali ako. So ito mga minamahal ko mga kababayan, marami kasi ang nagtatanong kung bakit tahimik ang iglesia ni Manalo nung namatay si Ka-Percy Lapid, bagamat marami at lumalabas sa balita at talaga matibay ang ebidensya ng mga Duterte ang nagpapatay nito. Alam niyo po mga minamahal ko mga kababayan, sa mga nakasubaybay po kay Ka-Percy Lapid, kung susubaybayan po ninyo yung lahat ng kanyang mga sinabi, yung lahat ng inilabas niyang mga in-expose niya na mga usapin patungkol po kay Rodrigo Roa Duterte na isa ring Diablo, talagang tinatamaan si Rodrigo Roa Duterte, yung isa ring Mongoloid na matanda na ngayon, na kumbaga ilang araw na lang ipipirmahan na ng bulate, no? So alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, habang tinitira po ni binabatikos ni Ka-Percy Lapid etong si Digongyo, talagang galit na galit kasi tumpak na tumpak kasi, tamang-tama kasi at totoo kasi yung sinasabi ni Ka-Percy Lapid. Kaya dahil alam ni Rodrigo Roa Duterte na iglesia ng totoong iglesia ni Cristo etong si Ka-Percy Lapid, lumapit siya kay Eduardo Manalo, yung Mongoloid na leader ngayon ng iglesia ng Diablo. Lumapit siya kasi natatakot din si Digongyo na basta-basta lang ipapatay si Ka-Percy Lapid, dahil alam nga niya na iglesia ng totoong iglesia ni Cristo si Ka-Percy Lapid. Ngayon, ayon sa ating nakuha na impormasyon, kinausap ni Rodrigo Roa Duterte na kung pwede ibigay yung ulo ni Ka-Percy Lapid sa kanya, dahil masyado nang nabubunyag yung mga sekreto ni Rodrigo Roa Duterte at masyado na siyang nasasaktan, natatamaan at tila nabubuksan ang isipan ng karamihang mga Pilipino sa kanyang, yung kaisipan ng mga Pilipino sa kanyang mga sinasabi. So sa madaling salita, hindi nagdalawang isip si Eduardo Manalo na isang Mongoloid na pinuno ng iglesia na kulto ng Diablo na ibigay ang ulo ni Ka-Percy Lapid kay Digongyo, bagamat ito si Ka-Percy Lapid ay totoong iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil alam din kasi ni Eduardo Manalo, tong Mongoloid na to, na marami sa mga
kumbaga marami sa mga iglesia ng Diablo na tao ni Eduardo Manalo ang nabigyan ng posisyon. Isa na dyan, yung doon sa costume. Kung maalala ninyo, talamak. Talamak yung pagpasok ng droga na kung saan karamihan ng mga empleyado dito nakasabwat ni Michael Yang at ni Paulo Duterte ay puro mga iglesia ni Manalo na Diablo. So, natatakot din si Eduardo Manalo na baka pag nakulong itong mga ito ay wala na siyang kikitain dahil every week malaki ang kinikita niya sa mga ito, na kung saan siya din ang nag-endorso na ipasok itong mga ito sa costume. So ngayon, sa madaling salita, dahil alam ni Eduardo Manalo na kapag nabuking itong si Digongyo, marami sa mga iglesia ni Manalo ang madadamay. Kung maalala ninyo, nag-imbestiga. Tingnan nyo nag-imbestiga. Nag-imbestiga ang Kamara, nag-imbestiga ang Senado. Noong panahon na iniimbestigahan, etong tungkol kay sino ito? Itong Chinese na dito sa Banban Tarlac. Alice Goo. Okay. So, lumabas doon yung mga pangalan ng mga tao na ayon sa ating pagsusuri ay mga membro ng iglesia ni Eduardo Manalo na Diablo. Diba? So, sa madaling salita, yung mga nangyayari noon na katiwalian, kasabwat dito yung karamihang membro na ipinasok ni Eduardo Manalo sa iba't ibang mga posisyon at iba't ibang mga departamento ng ating bansa. Ipinasok niya sa pamamagitan ng kanyang paghihingi ng kumbaga pabor kay Rodrigo Roa Duterte na tinulungan nila. Okay. So sa madaling salita, hindi nagdalawang isip si Eduardo Manalo na ipapatay si Caper Silapid. Hindi siya nagdalawang isip na ibigay kay Rodrigo Roa Duterte yung ulo ni Caper Silapid dahil hindi lamang si Duterte ang naaapektuhan o pwedeng maapektuhan, dahil lalabas at lalabas talaga na karamihan sa maiimbestigahan at malalaman mga membro o mga member ng iglesia ni Manalo na kulto na Diablo. So, natakot. Marami sa mga membro ni Eduardo Manalo na kasabwat ni Digongyo sa mga katiwalian ng panahon na yon ang natatakot kasi talagang madadamay sila. So, para tumahimik si Caper Silapid at hindi na magsalita, nagbayad si Duterte ng taong titira kay Caper Silapid. At sino kanyang inutusan? Para madali at hindi halata. Dahil nung panahon na yon, si Bantag ay nasa Bucor. Eto, si Bantag ay kilala natin na kuno ay istrikto katulad ni Bato de la Rosa, nagalit sa droga, etc. etc. Pero sa mga hindi nakakalam, si Bantag po ay iglesia ni Manalo na Diablo. Membro siya ng iglesia ni Manalo na Diablo. Hindi po siya membro ng iglesia ni Cristo na tunay. Ang tunay po kasi ng iglesia ni Cristo, tulad po kasi na sinasabi, kaya nga po kinaklaro ko, ang tunay po kasi ng iglesia ni Cristo, mabait. Mabait, tingnan nyo. Ang tunay na iglesia ni Cristo, kumbaga mahinahon, hindi marunong magbanta, hindi pumapatay, at lalong hindi mayabang. At lalong hindi mapagmataas. At ang tunay na iglesia ni Cristo ay mapagpatawad, katulad ng itinuro ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Ibang-iba sa iglesia ni Manalo na kung titignan ninyo, kuyog. Para silang fraternity. Pag may narinig silang konting ganito, ganyan, gusto ng manakit at pumatay. Kaya nga sabi ko, magkaiba yung iglesia ni Manalo na kulto na Diablo sa iglesia na tunay na iglesia ni Cristo. So, kasi marami kasing nagtatanong, sino ba talaga
Sino ba talaga? Ano ba talaga ang pangyayari? Sabi sa akin ng isa sa kaibigan ko, yung ina-expose ko ngayon, dapat ang bibigyan nila dito ng yung ibang vlogger. Ang problema, natatakot sila. Takot sila kasi sabi nga nila, alam naman natin na ang iglesia ni Manalo o ni Eduardo Manalo na Diablo, na isang Mongol, ay likas na mamamatay tao. At talagang ito ay may mga hitman. Sila ay may mga killer. So, sa madaling salita, mga minamahal ko mga kababayan. So ngayon, bakit ba nasama sa usapin natin etong si Bantag? Ganito po kasi yan. Nung pinlano na ng dalawang Mongoloid na ito, ni Eduardo Manalo at ni Duterte, na ipapatay si Caper Silapid, naisip nila na si Bantag ang utusan. Dahil unang-una, sa mga hindi po nakakalam, si Eduardo Manalo po ang nag-request o humingi ng pabor kay Duterte na italaga ito sa Bucor. Ngayon, walang magagawa itong si Bantag dahil malaki ang utang na loob niya unang-una kay Eduardo Manalo. Dahil kung di dahil kay Eduardo Manalo na isang Mongoloid na nag-request o humingi ng pabor, alam naman natin Iglesia ni Cristo, di ba? Hindi daw nanghihingi ng ganito ganyan, pero mas madami yung hinihinging pabor, diba? So, eto na, dahil hindi makatanggi si Bantag, naisipan ni Bantag na magpalabas ng isang kriminal na wala nang pag-asang makalaya para utusang humanting o para utusang ipapatay si Caper Silapid. So, pagkatapos nun, marami nang nangyari. So, para hindi na masyado mataas, sa madaling salita, minanipula nila. Ngayon, dahil malakas ang ebidensya na si Bantag ang nagpapatay, na kung saan dahil sa utos ni Rodrigo Roa Duterte at ni Eduardo Manalo, itinago po ng iglesia ni Eduardo Manalo na Diablo si Bantag. Kaya, bakit hindi makita si Bantag? Bakit hindi makita si Bantag? Nasa Amerika ba siya? Nasa ibang bansa ba siya? Tinatago pa siya ni Rodrigo Roa Duterte o ng iglesia ni Eduardo Manalo na Diablo? Ayon po sa ating nakalap na impormasyon, na ayon din sa mga membro ng tunay na iglesia ni Cristo, na kay Eduardo Manalo at tinatago ni Eduardo Manalo si Bantag. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. Tinago si Bantag. Kaya hanggang ngayon ay hindi mabigyan ng linaw, hindi mabigyan ng hustisya yung pagkamatay kay Caper Silapid. Nakakalungkot kasi mismong pamunuan ng iglesia ng Diablo ang nakipagkaisa o nakipagkasundo kay Rodrigo Roa Duterte para ipapatay yung isang napakahusay, napakabait at napakagalang-galang na komentaristang walang iba kundi si Caper Silapid. Nakakalungkot kasi, di ba? So, para lamang hindi lumabas yung mga baho ni Rodrigo Roa Duterte, pinapatay siya. Kasabwat si Eduardo Manalo na isang Mongoloid na leader ng isang kultong reliyon na masasabi nating iglesia ng Diablo. So, pasintabi uli sa mga tunay na iglesia ni Cristo. Pasintabi po, hindi po kayo ang tinitira ko. So, yun po mga minamahal ko mga kababayan. So, sana maging malinaw po sa inyong lahat kung ano ang tunay na nangyari, kung bakit pinapatay at bakit nanahimik at walang ginagawa yung pamunuan ng iglesia ni Eduardo Manalo nung panahon na pinatay si Caper Silapid, dahil mismong ang leader ng iglesia ng kulto na pinamumunuan ni Eduardo Manalo
ay kasabwat sa pagpapapatay kay Ka Percy Lapid.